Yun po ang aming isang mga unang mga pinagagawa. At yun po namang mga hiningi lang po namin dito sa ating barangay, tayo magkaisa. Dahil isa na rin po sa bayan ng Pakil ang ating barangay na nabibilang na rin sa kalinisan. Kaya ang hinihilang po lang namin, narito po naman si DLG at tingnan naman yung ating lugar. Dapat po, iwasan natin magkalat. Isa po yan sa isang ng barangay, ang isang kalinisan. Ganun pa man, yung ating mga project dito, ating farm to market road, medyo nakakalungkot po. Guys, yan po ang aming kapitan. Kaya hanggang ngayon, medyo pa nag-uusap. ating ate, Yan po ang aming kapitan at ang kanilang pero sabi naman ni Mayor, kanyang balong konsehal, secretary at treasurer. isa po po yung ating cover cut. At meron po silang bisita. Mga request. Mga bisitang galing po sa bayan. Antay pa rin tayo. May kasamang pulis. Magandang hapon muli sa inyo lahat at maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po. Tagalanggalang po ng Barangay Luis and Torres sa inyong pong mensahe. Susunod naman po natin hinga ng mensahe ay ang ating DALG and LGO Riel Jan R. Origlia. Maraming salamat po, Sec. So, sa ating pong punong barangay, Luis Torres, yung sa ating mga sambulang Tumama naman sa haligi. Sa hapon po, sa ating pong PNP na kasama namin kanina, sa Jimenez, sa Buksan mo. iba pong mga appointed barangay officials na nandito, sa ating mga Canon, HW, BS, po taga-pamayapa members, sa ating mga appointed o barangay officials po, si Seth at si Tres, magandang hapon po. So para sa inyo pong kaalaman at kabatiran, so meron na po kaming bagong kalihim. So nanonood po ba kayo ng balita? So ang bagong kalihim po ng DALG ay si Secretary John P. Rimulya. So dating governor po ng Cavite. Pilitan po niya si Secretary Benhur Abalos. So may mga pagbabago po sa direktiba sa amin. So after siguro mga po ay meron siya mga ipapahayag. And then bakit nga po ba kinokonduct natin ang Barangay Assembly? So ito po ay nakasaad sa batas, Section 397 ng Local Government Code. Kada semester po, so sa March at ngayong October, kailangan po magsagawa ng Barangay Assembly. So kailangan po mag-participate lahat po ng residente ng barangay na ninirahan at least 6 months, 15 years old na ba. And yung pagsasagawa po ng Barangay Assembly, March at October ay any Saturday or Sunday. So ngayon po, ito po ang napiling schedule ng barangay nyo. Actually, dito po sa Kanduran, halos sabay-sabay po ang schedule. So meron pa po kayong pupuntahan mamaya hapon na magkukunta at sasagawa rin po ng Barangay Assembly. So, ang tema po ng assembly natin ngayon, kung nakikita nyo, nakalagay po dyan, kalakayan sa barangay, aktibong diskusyon ng pamayanan tungo sa masigla at maunlad na bagong Pilipinas. So, naka-anchor po sa programa ng ating Pangulo patungkol po sa bagong Pilipinas. And then nakalagay po sa tema din yung aktibong diskusyon kung saan magkakaroon ng interaction. Pwede kayo magtanong, mag-uulat po ang ating mga inyong mga inahalan ng official. So ito po yung pagkakataon para hindi sila makakagulong pagpalat. And then, yun nga po, ang Barangay Assembly, isa itong avenue para sa participation at dialogue. So ano ba ang inyong maririnig po sa Barangay Assembly? So maririnig niyo po yung pinatawag na State of the Barangay Address. So iuulat mo yung first semester 2024 accomplishment report, ano ba yung isagawa, natapos ng inyong mga barangay officials. So mag-uulat din po ang mga sangguniang barangay members kung anong committee nila. So ito na yung pagkakataon para ilahat nila yung mga accomplishment report. Iuulat din po ang financial status ng barangay. Gayun din po yung mga tinatawag na PPAs or programs, plans, and activities ng inyong barangay para sa
CY 2024, ganyan din po kung ano ba yung mga ongoing projects and activities. So, yun po ilalahad sa inyo ng inyong mga inahalal na officials. Ganyan din po, meron po bang SK na nandito? Nandito ang ating SK. Okay po, so, iuulat din po yung estado na transfer na po ba? Sa pagkakalat ko po, banded ng SK. So, kung banded ng SK po ay na-transfer na po ba ang 10% SK fund? So, yun po yung aming minomonitor, hinihingi namin kung yun ay na-transfer na kailangan namin ng proof. Kasi magkakaroon po din ng mga assessment. So, isa po yung sa kailangan dahil sa SK po, sa pamamagitan ng SK Reform Law, nagkakaroon silang financial independence. So, ganyan din po yung mga iuulat nila, ano ba yung mga ordinansa at resolution na kanilang ni-acta, ipatupad po ng mga inyong mga barangay officials. At yung compliance po, yung pagkanima po sa direktiba ng national.